Hello, brothers and sisters! Welcome to my channel, Biblia ang sasagot. Tara, pag-usapan natin ang tungkol ang mga katanungan sa Biblia at Biblia ang sasagot. Kasama po natin si Brother Eli Soriano at si Daniel Rason. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, ngayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip ay sa inyong mga pag-iisip. Ayan. Ang lakad nyo, mas mataas ang lakad ko. Ang isip ko ay mas mataas sa isip nyo. Walang makakaabot yon dahil mataas ng langit. Ang aking isip at ang aking lakad, mas mataas kaysa sa inyo. Kaya hindi natin yung may isip. Huwag ka na pong mag-isip kung sino ang lumalang sa Diyos. Matiwala tayo na may Diyos. Tayo ang nilalang niya. Kung anong siya, hindi natin maintindihan buong buo. Dapat tayong matakot sa Kanya at siguro kapatid. Kaya nanging dapat ka sa Diyos at susunod ka ng buo. Pagdating ng araw, nasa langit ka, tanong sa Diyos. Kung anong gusto mong itanong. Pangatlong, Brother Eli. Meron bang pangalawang langit o pangatlong langit? Meron po, meron pa hanggang pangatlo. Sa ikalawang Korinto 12:2. Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na meron ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa kalabas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw ang hanggang sa ikatlong langit. Ayan, meron pong third heaven na sinasabi sa Biblia. Doon sa third heaven, sa ikatlong langit, nandun po yung paraiso, kapatid. Tuloy natin sa 3, kapatid. Yan ang sinasabi na kapatid. Sa ikatlong langit, yun ang paraiso. Ibig sabihin, meron talagang ikatlong langit at sa ikatlong langit ang kinalalagyan ng paraiso. Kung halimbawa, brother, mailigtas ako ngayon. Saan ako makapunta sa ikatlong langit? Ganito po ang Panginoon na Jesus Cristo, no? Meron siyang kausap sa krus. Ang sabi niya sa Lucas, ganito. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kasasamahin kita sa paraiso. Nataan niyo po yung magnanakaw, nakatabi ni Kristo sa krus. Na alalahanin mo ako pagdating ng sabi niya, alalahanin mo ako at kakasamahin kita sa paraiso. Yung maliligtas, dadalhin ni Kristo sa paraiso. Kung saan si Kristo, doon din siya darating. Nasa paraiso si Kristo. Kaya siya maliligtas sa mga karating sa lupa, kapatid. Halimbawa, alikas ko, magulang ko, nakikita kami sa katlong langit. Makakakilala pa kami, brother? Opo. Kung pare-pares kayo makakarating doon, magkakakilala kayo. Alam niyo kung bakit magkakakilala? Pakinggan mo sa Mateo 17:1-4. At ang pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at dinala sa bukod ng isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanilang mukha na katulad ng araw. Pumuting tulad ng ilaw ang kanyang mga damit. At narito, nagpakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumugot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin na tayo'y dumito. Kung ibig mo ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, ang isa ay kay Moses at isa kay Elias. Ayan. Meron 2,000 taon na, no?
Nabuhay si Elias as si Moises ahead of the apostles. Pero, yung nagpakita sa isang mission, nakilala ng mga apostol si Elias at saka si Moises. Dito lang sa lupa yon. Di lalo na sa nakarating sa rakit ay nakikilala mo si Elias at saka si Moises. Kung makikilala mo si Elias at si Moises, lalo na makikilala mo yung asawa mo. Pag nakita kayo sa langit, kaya lang hindi na kayo magromasa doon. Wala nang romansa sa langit, kapatid. Pakinggan mo sa Lucas 20:34. At sinabi sa kanila ni Jesus, nakikipag-asawa ang mga anak sa sanlibutang ito at pinapag-asawa. Datapwat ang inaaring karapat dapat nagamit ng sanlibutang yaon at pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na makakapag-asawa ni mapag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaring mamatay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na mga muli. Ang makikilala mo pero wala ng asawa, para na tayong mga anghel nun. Okay na, kapatid? Sa mga kapatid, brother, lahat tayo naliligtas na dahil sumang-ayon na sinasabi mo at sinasabi ng Biblia ay lahat tayo Kristiyano na at nasa langit. Sa pangatlong ay hindi po totoo, sapat po yun. Ay hindi sama-sama tayo kayo ay ligtas na tayo sa pangalan sa langit. Hindi po sapat yon. Ang sabi ng Kristo sa mga sumasampalataya para sila maligtas ganito. 8:31. Ang kausap nito sumasampalataya na. Pero ang sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung kayo'y magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kung mananatili ka sa salita ko, sabi ni Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya, mga Hudyo, if you continue in those my words, and you are my disciples indeed. Sumasampalataya na yan, ha? Pero sabi niya, magtili kayo sa salita. Sa Ilocano. Ilocano na naman. Ayan. If you continue in my word, if you obey my word, then are my disciples indeed. John 8:31. Hindi kayo sabasapalataya kayo. Dapat natin sundin ang mga salita ni Kristo. Kasi pag hindi natin sinunod, lumalabas tayo, hindi tunay na Kristiyano yun. Niloloko lang natin mga sarili kung hindi natin sinusunod ang salita ni Kristo. Pakinggan nyo ang sabi sa Santiago 1:22. Dadapwat maging takapagtupad kayo ng mga salita at huwag takapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Yon. Ilocano. Ayon. Kailangan be doers of the words, not the hearers only, deceiving in your own selves. Niloloko natin ang sarili kung di tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Dapat, kung may pananampalataya tayo, susunod tayo sa salita ng Diyos. Yun ang sabi ni Pablo, para tayo maligtas, susundin natin yung aral. Hindi na sasampalataya, tapos na hindi. Sa unang Korinto 15:1-2, hanggang ang nakasulat. Ngayon ipinatarasas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo ng inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas tayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang pinasaltang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisimpalataya ng walang kabuluhan. Yon, kaya ingatan natin yung salitang ipinangaral. Ano naman? May naman napalataya na walang kabuluhan. Hindi naman sumusunod sa aral. Kaya sinasabi, kung susundin niyo yung aral, ligtas kayo. Kung iingatan yung parati ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung sumampalataya ka na walang kabuluhan. Kaya kailangan po, kapag sumampalataya tayo, sundin natin yung salita, yung aral ni Kristo.
Yun po ang sabi ni Biblia, kapatid. Okay. Inihandog namin sa inyo ang ekstraksyong nakalaan upang magsiwalat at magbahagi ng katotohanan ng lundol na reliyon 24 hours of 7 days a week. Ang Truth Channel. Ang Truth Channel ay binuo para abutin ang bawat tao at bahagi ng malalim na banal na kasulatan ayon sa Biblia. Magsanaysay na mga kwento ng pagbabago nagbibigay inspirasyon. Tumalakay na mga pagsusuri at pagsisiyasat ng mga ukol sa Biblia at marami pang iba. Truth Channel. Truth above all. Brothers and sisters, usapang ano po tayo? Biblia. Naku, ano po to? Isang commercial break po na po tayo. Ang Coliseum. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga panauhin. Lalo na po sa mga centers at convention. I'm very sure that the seed of faith will continue to prosper of the heart of people who were touched by the God's word. Hindi po ako ang nakahipo sa kanilang mga buhay naging dahilan para sila ay magkaroon ng pag-asa. Alam ko po, ito'y trabaho at gawa ng salita ng Diyos. Sa unang Tesalonica 2:13, dahil lang dito ay nagpapasalamat kami ng walang kapatid sa Diyos na nang inyong tagapin sa amin ang salitang ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay iyong tinanggap dahil hindi gaya ng salita ng mga tao kung hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nasa sisimpalataya. Is it the word of cause of God, that's word at a part that worketh also in you that believe. Tado Daniel, let us start the exposition. Opo kapatid de Eli, unahin na nga natin po ang mga gagaling po dito sa Araneta Coliseum na kapatid na Eli. Sa audience natin, nandun si kapatid na Daniel Nabales. Sa Go Ahead kapatid na Danny. Danny, kapatid na Daniel. Magkatanong dito sa Smart Araneta. Kapili po natin isang pang verse po ay Project 4 Quezon City. Si Cesar Luz Olebos. Nandiyan na po Brother Eli, si Cesar Luz. Nandiyan po si Brother Daniel. Magandang gabi po Brother Eli. Magandang gabi po Brother Daniel. Let's celebrate right in your intention to every nation, verses 12 and 15. In a verse 12 of the latter portion of it read, another book was opened, which of the book of life. And then, which is written of the book according to their being. Ano po sa verb that anyone found in the written book of life was prone of the lake of fire. Ito po ay maliwanag po sa akin. Whoever is not mentioned or written of the book of life ay prone of the pit of fire. Ang hindi po maliwanag sa akin ay yung last portion of verse 12. Yung pong sinasabi rito na the dead will judge of the place which is written in a book according to their deed. Ang question ko po ay yung po bang ano po bang dahilan ba't po sinabi to na ang mga dead ay i-judge according to what written of the book of life? At ibig po bang ipahulugan another portion of verse na ito ay ang pong mga
nakasulat doon na Book of Life na yon, na i-judge nyo ang kanilang mga deeds sa read of the book, ay mga saved na po ba? Sila po ba ay nakatalaga na sa kalangitan? At para saan po yung sinasabing na reward na ibinibigay doon sa mga pangalan na kasulat the Book of Life? Yun ang po malinawan. Marami pong salamat, kapatid na Luz o Lemos. It's an honor na sagutin niyo sa inyo, realizing that you're a member of another church, at it's our opportunity to add something to what you have to believe and believed. Doon po sa 2012, sa May, pakibasa ng kapatid ng Daniel, Revelation 20:12, and I saw the dead and small grave stand before God, and the book were opened, and another book was opened, which is a book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book, according to their works. They want call her your attention, Sister Luz. In this verse, there were books and another books. The first mention is book, which is plural. Another book, which is singular. In the Hebrew, first one mentioned as Biblia, as Biblios. Biblios is a singular of Biblia. Let's analyze the verse. Books were open. Another book was open, which is a book of life. The book of life is one book. But the mention of the other books, which is plural, implying there are books that will be used in judging all people in the last judgment. I saw the dead all outstand before God, and the books were opened, which another book was opened, which is the book of life, which is the book of life. The book of life that mentioned in the Old Testament as early by the time of Moses. The book of life is a book kept by God, wherein the names of people that serve Him is written. Let us read in verse 33 of chapter 32 of the book of Exodus. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against him will I blot out of my book. He's a book, be taught by God to Moses, but he kept the name of those people who serve him. And the Lord said to Moses, Whosoever hath sinned against man, him will I blot out of my book. Meaning, you stay on that book of their name, your works written in that book, as long as you have not sinned a grave sins against the Lord. You are recorded in that book. The book of life. It is a book where the names of people that existed on earth are written by God. Let us read in the Philippians chapter 4 verse 3. And I treat thee also through your yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with the Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. So, book of life, through a book of life, a fellow of names, the deeds were works of the person. Now, let us go back to Revelation chapter 12.
And I saw dead, small, of great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books. Judge what will come from the books according to the deeds that is recorded in the book of called book of life. What are the book of which be used to judge the work of those people whose name were written in the book of life? What are those books? Those books, let us read in the book of Romans chapter 2 verse 16. In that day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ, according to my gospel. The basis of judgment is the gospel. The gospel is written in so many books. The book of Romans, the book of Corinthians, 1st, 2nd, and 3rd, the book of Philippians. The gospel is recorded in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, and also in the book of the Old Testament, which will be the basis of judgment for those people who lived during this presentation of the Old Testament and practically the entire Bible. So the book mentioned the word of judgment will come is the Bible. The Bible is a compilation of 66 or less than 70 books. Some are lost, but others are intact. In my time, is the Bible will be the basis of judgment, the Word of God. Let's prove that when the book of John, chapter 12, verse 14, 8. He rejected me and received my word, hath one that judged him. The word I can have spoken. The same shall judge him in the last day. Very clear. The word was spoken, the same shall judge him last day. It is the word of God that will be the basis of judging on those things that were written in the book of life. I hope you understand the point. Sister Luz, other question is, what as the reward written in the book of Revelation means? What is a reward? Are going to read? I will reach of earth, and a mention on the beautiful cars, and etc. That is the problem that other people who are reading the Bible, when and they see the blessings, they will the blessing and rewards. What comes in their mind is always what is in the mind of the pastor also. Pastors is when reading the word of prosperity. It means that another God in heaven, the earth, something like that. It always meant something earth in the mind of those people, especially of those pastors. Like one pastor in America being investigated in the world, the accumulation of the year, they leaving his obligation. I'm not going to be bromalized, I'm not going to the heavenly instead. They always be interpreting the Bible with earthly kind of thinking. That is the thinking of pastors. When you read the Bible, it will encounter the word for prosperity, reward, blessed. But what is the mind of pastors that being also implanting in the mind of the members what the Bible said? Philippians chapter 3 verse 19. Whose end the destruction, whose God is the belly, whose glory in their shame, who mind earthly things, who mind earthly things, that the thinking that they had. That's why maybe Sister Solemos Luz
influenced by the kind of thinking as that's why in asking what as a reward, as a mansion, does that well, etc. Lazarus received the reward. And that reward is not on earth. Let us read Revelation chapter 22, verse 12. Let's read this, kapatid Daniel. And behold, I am come quickly, and my reward is with me, to give every man according at his work shall be. The Lord Jesus Christ said, behold, I come quickly. He's coming from the heaven. He promised He's coming. And my reward is with me. So the reward is not earthly. There's something to come from the heaven. I come quickly. My reward is with me. To grant a man I will read shall be. But this question is the pastor, is a leader, is a religious now. If this is reward, prosperity, blessings, they will be always think of money. The material things. Why? Let us read Romans chapter 16 verse 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division of offense contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good work and fair speeches deceived by the heart, by the simple. They serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. There's a kind of thinking that they had. Always think of things are earthly. The reward is not earthly. The final reward that's promised by the God as to His servant is not here on earth. Let us read 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But is as written, I had not seen, nor heard or there, neither have entered into the heart of man, and the things which that God hath prepared for them that love Him. Things that seen the eye, nor heard by the ear, nor entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. I believe that is sufficient for your question, Mr. Luz Polemos. May God bless. Salamat po. At punta po tayo sa Saipan. Connected po ang Saipan with Brother Goy Saipan. Ngayon po ang nagtatanong po ang ating kapatid na iliwag si galing sa Pentecostal kapatid. Brother Eli, ang tanong ko po ay ganito. Ano ka pa ang talagang daan ng isang taong malapit ng mamatay, palatandaan? Kasi itong buhay ko ay mamamatay sa, ano po, ang kaya gusto po malaman kung ano ang palatandaan. Kapatid, wala pong palatandaan ang malapit ng taong mamatay. Pero mga nako, mga 1 taon, buhay pa rin. Wala nang malay yun, hindi na nakakilos, pero buhay pa rin. Wala pong palatandaan yan. 9:2 ng Ecclesiastes. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating ng para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. Parehe lang yung mabuti, masama, malinis, marumi. Kasaan bagay siya pareho? Kasi lahat ng bagay nagsisidating na parang para-para sa kanilang lahat. May isang pangyayari sa matuwid, sa masama, etc. Alin yun? Doon sa 12, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan.
kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Minsan ang kamatayan po ay hindi lang bigla. Hindi mo iniisip. Parang something unexpected. Ang masama natin palatandaan para malapit ka nang mamatay ang tao, kung may sakit ka, talagang hindi nagagaling. No. Kapag may diabetes ka, ay 25 taon ay matagal bang buhay mo. Ay may AIDS, 7 taon ang pinakamatagal sa buhay mo. Pag may hepatitis ka, biga, depende sa condition and sa immune system, maaari kang tumagal hanggang 10, 12 taon. Yun ang sinasabi ng mga siyensya. Pero sinasabi niyang bukas, mamamatay ka, sa makalawa, mamamatay ka, hindi mo ma-determine yun. Basahin natin ang Kawikaan sa Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Kita nyo, kinabukasan lang yan ha. Hindi na future without there's tomorrow. Pero wag mong ipaghahambog ang kinabukasan dahil hindi mo nalalaman kung ang ilalabas ng ibang araw. Hindi mo alam. Meron nga kilala nung araw, no, nanay ng kaeskwela ko Nung gabi, nung alas 12, nakita ko bukas pa yung ilaw ng kapitbahay namin tanong ko doon sa kaeskwelahan ko, anong ginagawa ng nanay ko, bakit gabi? Kasi naghahanda ng kanyang almusal para bukas. Nagpaksiw bukas, magsasangag siya, kaya nagpapaksiw na siya ngayon. Medyo ginabi siya kasi. Ngayon, kinabukasan hindi niya na nakain yung paksiw dahil hindi na siya nagising. Ganon ang tao. Kaya, ang palatandaan na titingin mo na malapit na mamatay kapatid, gaya ng sinasabi ng mga pamahiin, ay may nagpaparamdam, etc. Dito totoo yun. Walang nakakaaram ng bukas. Miski ikaw mismo sa sarili mo ay naasahan mo mamatay ka na bukas, hindi pa pala. Katulayan, may nagpakamatay niya, uminom ng Clorox nakatira doon sa squatter area, yung ilalim nila kangkungan. Yung uminom ng Clorox, naano siya, sumakit yung tiyan niya, nagpapalag sa sakit, nahulog doon sa kangkungan, nakainom ng tubig sa kangkungan. Na-neutralize yung Clorox, hindi namatay. Nagpapakamatay na yun, ha? Ibig sabihin, tama ang salita ng Diyos. Hindi mo alam yung bukas, ang Diyos ang nasusunod sa buhay. Sana naunawaan mo, kapatid. Lipat naman tayo ng Legazpi City, Albay. Kapatid na Roland Antonio, go ahead, Albay, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. At nang magtatanong po ay si kapatid na Jose Antonio, 33 years old, mula sa Legazpi. Narito po siya. Ang aking pong tanong ay ganito. Sa dami po ng relihiyon o dami ng pananampalataya na dumarating sa panahong ito, Brother Eli, paano po kayo nakatiyak na kami po ay nakakatiyak na aming pinag-aaralan sa ngayon o balik-aniban ay ang turo ay kaligtasan ng mga tao nakikinig sa salita ng Diyos. Yan lamang po. Alam mo, kapatid, yung pakiking makatiyak ka na makasigurado ka sa lahat ng paraan ng buhay ay kailangan yun Kung mag-aasawa ka, dapat sigurado mo, mahal ka ng asawa mo. Kung hindi ka, tototrotit ka lang. Kailangan, ang pinapalaki mo yung anak mo, matiyak mo na dapat napapalaki mo yung anak mo na mabuti. Prinsipyo sa buhay para maiwan man siya, hindi ka mag-aalangan na magiging masama ang anak mo.
sa napakaraming bagay sa buhay ng natitiyak tayo na kapag namamalengke ka, dahil namamalengke ka, pinipili mo yung mga pinamimili mo para wag bulok ang mapili mo. No? Yung pagkatiyak ng mga bagay ay napakahalaga nyo sa buhay na lalo na pagdating sa kaligtasan ng kapanampalataya. Kaya makatiyak kaya tayo. At ang paraan para tayo makatiyak ng kaligtasan ay yung eksaktong aral ng Diyos ang nakuha mo. Hindi dinagdagan. Para makatiyak ka, siguradong tinutupad mo ng aral ay nakasulat sa eksakto sa Biblia 4:6 ng unang Korinto, pakibasa. Ang mga bagay na nga ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin ay makatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangangasulat. Upang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, matuto kayo ang wika magsipigil sa mga susulat. Dapat ang matutunan mong aral yung siguradong nakasulat. Walang bawas, walang dagdag, kahit isa. 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa loob ng aking bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Juda na nagsisparoon upang magsimba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita ay iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag mo kang magbabawas ng kahit isang salita. Huwag bawas sa salitang salita. Sabi ng Biblia, no? Pwede bang dagdagan? Kahit isa lang. Basahin natin ang 35:6 ng Kawikaan. Bawat ang salita ng Diyos ay subok sa ikalasag sa kanila na nangangalanglong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa kanilang mga salita. Baka ikay niya siya sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Yan. Bawal dagdagan, bawal sa isa lang. Actually, kay Kristo ay pinaghipit pa nga yan eh. Kahit tuldok at kutlit, ayaw niya madagdag o mawala eh. 5:18 ng Mateo. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggat sa mga nagwala ang langit ang lupa, ang isang tuldok, ang isang kudlit, sa anumang paraan, hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yan, sarado na. Tuldok, kudlit, bawal. Bawal dagdagan, bawal ng isang salita, bawal bawasan ng isang salita. Talagang eksakto ang nakuha mo. Nakakatiyak ka ng kaligtasan, kapatid. Paano matitiyak ang kaligtasan? Sa unang Korinto 21:2. Ngayon, pinapatasas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salita na pinangaral ko sa inyo. Maliban na lang kayo'y nagsisimpalataya ng walang kabuluhan. Yon. Kailangan ingatan mo eksakto yung salita at matupad mo yung salita ng Diyos at maliligtas ka, ay sigurado yun eh. Walang yun. Walang, ang tawag ni Pedro doon purer word. Surer word. Panatag. Walang kaduda-duda. Basahin natin sa English. Sa Peter 1:19, we have almost sure word of prophecy. We all more sure word of prophecy. Kailangan, sinasabalatayahan mo, siguradong salita ng Diyos. Sinasabalatayahan mo, salita ng sa salitang programa, wala namang salitang purgatorio, wala namang limbo, wala namang rosaryo, wag na magalit. Ang Katoliko, wala naman talaga yun eh. Ngayon, madali rin ngayon malaman ba ang turo ay nasa Biblia o wala. Hahanapin mo lang. Papa-computer mo, ilagay mo sa computer, kapatid na Luz. Meron bang purgatorio sa salita ng Diyos? Dapat kasi sakto eh. Walang dagdag, walang bawis, walang labis. May purgatorio ba sa salita ng Diyos yun? Pahanap natin sa computer, kapatid na Luz.
Opo, yan. Hanapin pa natin sa computer ang salitang purgatorio in Bible version, Bibliang Katoliko. Mula sa Genesis hanggang Apocalypse, the result, no word or praise found. Kita mo? Sa Bibliang Katoliko mismo, walang purgatorio eh. Eh yung bang rosaryo, meron bang Bibliang Katoliko? Pahanap natin. Hanapin po natin ang salitang rosaryo. Sa Bibliang Katoliko pa rin, walang Genesis hanggang Apocalypse. Result, no words or praise found. Wala naman pala yun. Bibliang Katoliko ang Rosario, ay salitang Annulus. Sa Bibliang Katoliko pa rin, yung limbo. Meron ba yun? Limbo. Hanapin po natin sa Bibliang Katoliko ang limbo. Mula Genesis hanggang Apocalypse. Result, no word of praise found. Sa salita ng Panginoon nang huwag kang magdadagdag ng kahit isa, huwag kang magbabawas kahit isa. Dapat ang matututunan mong aral, eksakto, nakasulat. Eh kapag maraming dinagdag, wala namang nasa salita ng Biblia, ay nakakalungkot naman yata yun na may manatili sa ganung relihiyon na ang mga aral ay inimbento, pababaliwala ang ating paglilingkod sa Diyos. 7:7 ng Marcos. Dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanila ng pinag-aaral ng mga utos ng mga tao. Ang mawawalang kabuluhan sa pagsampa ang worship kung sa service. Kapag ay tinuturo ay aral ng tao, wala naman pala sa Biblia eh. Paano ngayon yan? Ba't kayo nagpapabinyag ng bata? Pupunta lang pala sa lagi sa bata. Ba't kailangan gastos ka pa at mangutang ka pa para magbinyag? Kung ng ninong at ninang, wala naman palang pangarib sa bata kasi ang mga bata mapupunta talaga sa langit. Sinabi ni Kristo yan. 19:14 ni Mateo. Datapwat, sinabi ni Jesus, pabayaan niyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan sila magsilapit sa akin sapagkat sa magaganito ang kaharian ng langit. O kita mo na, sa mga bata pala ang mga kaharian ng langit ay mga pangalan sa mga bata. Ano man mangyari, ang isang bata ay makakarating sa mga langit. Hindi na kailangan paminyagan, bindisyonan, kung ano-ano pang mga ritual kasi wala namang kinalaman ng bata sa kasalanan ng tatay niya o nanay niya. Sabihin, kailangan niya binyagan may original sin. Meron ba niyang original sin sa Biblia? Wala yon, mga kababayan. 8:20 Ezekiel, ang kaluluwa na nagkasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama o magdaranas na ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya. Ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Hindi pwedeng manahin yung para ng original sin ang bata. Gusto mo maligtas sa tiyak kapatid? Maahawak ka lang sa sinasabi ng salita ng Diyos dahil ang Diyos, salita ng Diyos ay sakto. Hindi niya sasabihin yung may lalabis at sasabihin niya yung may kulang. Kompleto ang aral ng Biblia para sa kaligtasan ng tao. At para ko patunayan ko sa iyo kompleto, no? Walang limbo, no? Wala ring purgatorio. Halamay mo nga yung sibuyas, kapatid. Ang salitang sibuyas sa Biblia. Yon, in Bible version, ang dating Biblia mulang Genesis hanggang Apocalypse, result, one word or praise found. Nakikita pala ang sibuyas. Sa Bibliang Katoliko ba sibuyas? Sislos, pabasa mo sa Bibliang Katoliko. Sige po. Tayo panipin ang salitang sibuyas. Mula Genesis hanggang Apocalypse, result, one word or praise found. Basta natin si Sitas, saan yung nakita yung sibuyas? Yan po ay sa nakasulat na kabilang 11:5 bilang 11 Katoliko. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamang kati? Naalala natin ang isda, kinakain natin na walang bayad sa Ehipto. At ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas, at mga bawang. Meron pa palang bawang, kapag bibili kang bawang, pabili ang batay mo kompleto. Kapag totoo, pag umiiral. Pag hindi umiiral, hindi sinusunod sa Biblia, halimbawa ng purgatorio.
Yung limbo, wala sa Biblia yan. Yun ang paraan para matiyak ka ng kaligtasan, kapatid. Ang pananampalataya mo, ibatay mo lang sa pansalita ng Diyos. Eksakto, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas.